Yan, sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! I'm Jovi Kalmov. Currently, I am the Vice President for NAFA, which stands for the National Federation of Filipino-American Association for the state of Arizona. In order for me to perform very well, I really make sure that my physical and spiritual wellness is really in order. And of course, the help of MX3 capsule. This is the secret. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! Nung start pa lang ng tournament, very confident kami. Alam namin kaya namin manalo. Alam namin kaya namin mag-dominate. Kailangan lang namin mag-execute ng maayos. Ano bang pakiramdam na ma-represent o masuot ang Philippine jersey? Sobrang honor siya na dala-dala mo yung Pilipinas, suot-suot mo yung Pilipinas, lalaban ka sa ibang bansa, lalaban ka sa iba't ibang bansa, tapos dala-dala mo yung Pilipinas. Sobrang saya na sobrang gusto mong gawin lahat ng kaya mo para maiuwi mo sa Pilipinas yung panalo. Madami naman malalakas na Pinoy when it comes to NBA 2K as well. We just need the spotlight. Kailangan lang namin ng opportunities. Hi, I'm Miguel. I'm Chris. And I'm Ian. We are Igilas Pilipinas. Panoorin ang aming exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Abangan this Saturday. Hi, this is Paolo Valenciano and you are watching Scene Zone. Confessions ng isang concert director. So yun, yung first concert ko was Jericho Rosario. May nasisirang ilaw, may nasisirang stage effects. Kumbaga ang nepo baby ng Super nepo baby. I'm trying to change the reputation.
Yung sex bomb, even after 3 times namin pinakita, sabi ko, Ira, sure ka dito ha? Kasi parang end of my career to. Concert set list, sino yung top 3 artists na pangarap mo? Maybe Ken might not be too comfortable with, but because may blessing siya ni Pablo or ni Justin, cut. Ay, bawal. Cut. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman. Pilipinas, oras po natin. 8 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa katao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang maulang hapon. Maulan pa rin. Ngayon pong TGIF, thank God it's Friday. Happy Friday afternoon. Ika-28 na po tayo sa buwan ng Agosto. No? It's August 28, 2026 mga kaibigan. Samahan niyo pa rin po ang inyong lingkod, May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pauna sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3 hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Ayan, maulan. At pagkagaling ka sa labas may mga area po matraffic 'di ba? Pero anyway, ingat-ingat po tayo lalo na sa kalsada, madulas po ang kalsada. Abay kagabi yung ating team leader ay ating sino nga ito ay ating team leader ng Lifetime, si Paring Bong Briones. Nag-slide dun sa may tabi niya yung motor tapos siya pa yung nasisi. Ingat, lalo na yun man yung mga nakamotor. Mag-iingat po tayo So tayo po ay magbibigay daan pa rin sa ating mga partner. Meron po tayong tuloy na ba yung ating bloodletting? Ito po ay this coming Sunday. Sana hindi maulan. Makapag-anyaya tayo na mga pwede po mag-donate ng dugo. Malapit lang yan sa mga kapitbahay natin dito sa Pasay. Sa Maynila po ito, sa Paco, Manila. So pwede po kayong mag-donate.
pwede po kayong maging blood donor. Ayan, para malaki po ang maitulong natin doon po sa mga nangangailangan ng dugo. Mga kaibigan, inaasahan na magiging maulan po ang buong long weekend na ito sa ating bansa. Alamin natin, puntahan na natin ang Pag-asa. Hingi po tayo ng update dahil mukhang hanggang hanggang next week ba? Meron pong may isang panibagong low pressure area daw po sa monitoring ng Pag-asa ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Nasa linya na natin mula po sa DOST Pag-asa, Dr. Jan Manalo. Dr. Jan, magandang umuulang hapon. Magandang umuulang hapon din po, Ma'am May, no? At ganoon din sa mga nakasubaybay sa atin sa kasalukuyan. Sa ating pong latest na nilabas na heavy rainfall warning, nalulungkot po natin pero nakataas na po sa red dito sa Zambales at ilang bahagi ng Bataan, particularly yung northern part ng Bataan province. At orange naman po sa natitirang bahagi ng Bataan, ganoon din sa buong probinsya ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, kasama yung southwestern portion ng Nueva Ecija. Yellow naman po sa natitirang bahagi ng Nueva Ecija, kasama din yung Metro Manila, Rizal at yung northwestern portion ng Cavite at Batangas. Ibig pong sabihin yan ay magtutuloy-tuloy pa rin yung mga pag-ulan sa susunod na 2 hanggang 3 oras. Gusto rin po natin na banggitin na yung lalo na yung mga nakataas po sa red, yung binanggit natin, Zambales and northern part ng Bataan, kapag po nag-advise na yung mga LGU natin ng paglikas o di kaya naman ay mga kaukulang aksyon, ay sumunod po tayo dahil para na rin po sa ating kaligtasan at ganoon din sa protection din po sa ating mga properties o mga ari-arian. At para naman po sa lagay ng low pressure area na minomonitor natin sa kasalukuyan na naka-medium chance pa rin po, ay uli po natin itong namataan sa layong 560 kilometers east-northeast ng Itbay at Batanes. Medium chance po, ibig sabihin ay hindi pa natin ito nakikita na agad-agad na magiging bagyo. Pero kapag tinaas na po natin ito sa high, posible within the day, ay within the next 24 hours, kapag naka-high na siya, ay posible na ito na maging bagyo at tatawagin po natin ito na Pilandok. So dahil low pressure area pa lang po ito, hindi pa naman po nito na enhance fully yung habagat. So yung nakaka-apekto po sa atin ngayon ay yung moisture na associated talaga purely or mainly dito sa southwest monsoon or habagat. At yan po yung ating update. Dr. Jan, yes po. Ibig sabihin yung magiging bagyong Pilandok na yung isang dati, yung bago itong panibagong low pressure area, wala na yon, ano? Nasa may papunta na po ito ng China. Oo. So yun, hindi naging typhoon siya. Yun yung earlier ay medium chance na maging bagyo sana. So yan yung dapat Pilandok. Pero ito, meron tayong panibagong LPA. Nakapwesto po sa northeastern part ng PAR. Okay. So ibig sabihin yan, talagang maulan yung ating hanggang Sunday, tama ba? Sunday hanggang next week. Naku po. Meron pa naman kaming bloodletting sa Sunday. Dito pa naman sa Manila. Ano bang lagay nun na Dr. Jan? Pero indoor naman po, no? Opo. Indoor naman. Ayun, mag-ingat lang po dun sa mga bibiyahe. Lalo na yung mga nagmamotor. Kaya mahalaga po yung mga lagi niyong pinapaalala, Ma'am Nay, no? Mm-hmm. At magiging maulan pa rin po talaga. Heads up po at mag-antabay po tayo dun sa mga ilalabas na heavy rainfall warnings ng Pag-asa. Pero itong LPA na to ay malaki na, no? Yung chance na maging ganap na bagyo sa loob ng PAR na ngayon. Opo, naka-medium chance pa rin po ito. Pero ang chance. good news po dito ay hindi po natin nakikita o sobrang baba ng chance na mag-landfall ito. Okay. Ang direksyon niya, Pataywan din. Pataywan. Tama po, opo. Northern Taiwan po. Okay. So ang ingatan natin ngayon kasi sabi mo nga sa parte ng Zambales ay red warning na tayo. Yes po, Ma'am May. Wow, ingat-ingat. Maging dito sa Metro Manila po ay yellow. Tama po yan. Opo, Ma'am. Okay, maraming salamat, Dr. Jan. Ingat-ingat din kayo. Maraming salamat din po at ingat po tayong lahat. Maraming salamat, Dr. Jan Manalo mula po sa DOST Pag-asa. So ingat po tayo, ha. Magiging maulan po ang ating buong long weekend. Ako naman. Panahon pa naman yun ng lakwatsa dahil holiday po sa Monday, pero meron tayong bagyo at meron tayong habagat. Alam niyo naman ang tagulan natin, habagat lagi eh. So mananatiling aktibo po, no? Hanggang sa susunod na buwan ng September. Itong mga pag-ulan-ulan na to. Kasi yun nga po, yung LPA inaasahan maging bagyong Typhoon Pilandok. Ito yung inaasahan pero medium chance yung maging ganap siyang bagyo.
At tatawagin nga po yan, pangalan, Pilandok. Pero wala naman yung senaryo na baka maglandfall. Pero ingat pa rin po tayo dahil ang ating pong kalaban ngayon yung mga pag-ulan-ulan na ito nadala po ng habagat. Mga kaibigan, oras po natin, 16 na minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. Yan, standby lang po kayo dahil from time to time maghahatid po tayo ng mga update sa ating pong paligid. Ano po? At meron din namang mga walang klase na. Kaya kung nasa bahay lang po kayo, sa bahay na lang. Ano po, mas mabuti po yun na nang sa ganun ligtas po kayo na nasa loob lang ng bahay. But anyway, ngayong hapong ito mga kaibigan, sabi ko nga po sana po ay kahit na po medyo magiging maulan, ay magkaroon po tayo ng maraming blood donor. Kasi kailangan na ulit natin, dami nating binibigyan po ng dugo Ano po? Anyway, mamaya po ay bibigyang daan natin yung si Nanay Virginia na atin pong ipinahatid sa bahay, na nagpunta po dito sa DCRH, sa Operation Tulong. Hinahanap po ang inyong lingkod. Baka nakikinig si Nanay Virginia Naval ngayon, Nanay Virginia, maulan, wag ka nga alis ng bahay, ha? Sabi niya, wag niyo nang tawagan yung mga apo ko tsaka anak ko, tumakas lang ako sa bahay. Imagine yung pinanggalingan ay pinagbuhatan Pasig. Nakarating ng Pasay. Ayaw naman namin payagang pumunta dun sa PSA at may lalakarin daw siya para sa kanyang centenarian. Sabi ko, Nanay, ilang taon ka na ba? Ay, mag-80 pa lang. Sabi ko, hindi pa oras para lakarin mo yung centenarian mo, dapat meron kang kasama, di ba? Pagka meron naman kayong mga senior na kasama po sa bahay, katulad ng lola o nanay, huwag nyo namang pabayaan, ha? Kasi kami mismo, ayaw namin na lumapit dito, no? Kung papayagan namin magpuntang PSA yun, ay hirap na hirap maglakad, Anyway, mamaya, papasalamat tayo dyan dahil yung ating masisipag na, ayan na pala. Ayan, pinadala to. Teka muna, unahin ko na muna to bago natin puntahan yung ating mga studio guest ngayon para mas mahaba-habang kwentuhan. Mga kaibigan, ito po nakikita nyo, yan po si Nanay Virginia Naval. 80 years old po siya. Sabi niya, kailan ba yung birthday niya? Parang ngayong buwan Taga Gregorio del Pilar Street, Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Humingi po yan ng tulong dito sa atin, para dun sa kanyang PSA. Philippine Statistics Authority, para daw makatanggap siya ng cash benefit para po dun sa sinasabi nga pong Centenarian Act. Sabi po nitong si Nanay Virginia sa atin, hinahanap po ako binigyan lang daw siya ng kanilang barangay ng 1 linggong palugit para maipasa daw po ito dahil kung hindi pumaasikaso hindi daw siya maisasali sa nasabing benefits na yan bilang centenarian. Bilang tugon, agad-agad po tayong siyempre pinakwento muna natin sa kanya. Hindi namin pinayagan po pumunta ng PSA kasi siya lamang po mag-isa pupunta ng PSA. Sabi niya ay pupunta. Sabi ko, pagka napunta ka doon, Nanay, sa PSA, ang haba ng lalakarin mo doon, kita nyo nga, inaalalayan pa namin. Ayan po, ayan si Nanay. Masayahin pa naman. So, sinisikap naming matawagan. Natawagan nyo ba yung Barangay Pinagbuhatan? Hirap po daw matawagan Kaya itong aming team operation tulong si ating Ellen Jacinto. Sabi ko, ikaw na nga makipag-coordinate do sa PSA at nang malaman natin at maging sa barangay nakikipag-coordinate tayo. Kasi kapag ikay nag-a-apply ng centenarian, wala naman deadline yun. Lalo na yung nag-a-apply 80 anyos pa lamang, di po ba? Sige, malaman natin. Maraming salamat sa ating team leader ng ating lifetime operation tulong, ang ating Cambio King, si Paring Bong Briones. Dahil siya yung pinahatid natin kay Nanay. Ayan, kapitbahay yata yung umalalay kay Nanay. Ayan na po, nasa bahay na po Naihatid po namin ng maayos at ligtas si Nanay Virginia Naval. Maraming salamat, Paring Bong Briones, ang ating Cambio King lifetime team leader. Thank you at God bless. Ayan, so para dun sa ating mga nakikinig pagka meron po kayong mga lolo't lola, sabi kasi nila, sabi nga niya, wag niyo po sabihin, tatawagan sana namin yung mga kamag-anak, wag na, kasi ako'y mapapagalitan at ako'y tumakas lang. Ang lola ay natakas. Anyway, so yan po
Yan ang kwento ni Nanay Virginia Naval. So 80 years old. Ayusin lamang po namin yung PSA at makipag-coordinate din kami dun sa kanyang kamag-anak. Through barangay. Anyway mga kaibigan, 21 minuto na makalipas ang alas 3 ng hapon. Siguro pabatiin na muna natin ang ating pong mga panauhin ngayong hapon. Meron po tayong nakaschedule na blood donation drive on Sunday na po yan. Sabi ko nga sana naman di maulan. So yan po ay ihahatid sa atin sa pamagitan po ng ating partner, ang Rotary Club of Paco, Manila. Alam niyo naman sila ngayon yung create lasting impact term po ng Rotary, So for this year, kaya lahat ng mga program nila ay talagang mga impactful. So gaganapin yan sa ating partner na matagal na rin naman from Paco Citizen Academy Foundation. At yan po ay dito sa Paco, Manila. Kaya yan po ay this coming Sunday, August 30. So nandito po ang ating mga panauhin. Pakilala na po natin ha. At magsasama-sama po ang mga organisasyon para nang sa ganun ay ating pong maisagawa ito pong blood donation drive na talagang kailangan na natin. Ang ating pong panauhin ngayon ay walang iba kundi po sa Rotary Club of Paco, Manila. Ano po? At ang kanila pong impact creating president ay walang iba kundi si Sir Jimmy Tango. At siya po isang Filipino-Chinese at talaga namang ang pagtulong sa community ang isa sa kanyang itinataguyod. Kaya no wonder kung bakit nasa Rotary siya ngayon . So naging bahagi po siya ng Holy Cross of Santo Cristo de Longos. At meron pong mga iba't ibang organisasyon na ating pong ngayon po ay ating makakasama na siya. Ipakilala natin Sir Jimmy Tan, ang ICP po ng Rotary Club of Paco, Manila. Sir Jimmy, magandang hapon and welcome po sa Public Service Hour. Good afternoon po. Ganda naman ng boses. Sir Jimmy, lapit lang po kayo ng konti lang para okay. Welcome po sa Public Service Hour. Good afternoon. Magandang hapon. Oo. Ikaw lang ba o ipapakilala ko rin si dalawa na kayo. Ating mga kasama. Ikaw lang. Ha? Sige. At ngayon kasama niya po si Carl Go, Rotary Club of Paco, Manila din. Ayan. Miss May. Father and son to. Magandang hapon. San. Oo. So, ikaw ay isa na ring Rotarian. Ayan. Magandang hapon. Good afternoon. Ayan. Welcome. Naku, buti na lang nandito kayo kahit umuulan, Sir Jimmy. Carl. Ayan, okay, welcome. Sapagkat mga kaibigan, tayo po ay mayroon nga pong bloodletting at natutuwa tayo dahil isa na namang pagkakataon para po tayo makaipon ng dugo. Dahil para sa ganon patuloy na pagtulong at pag-abot sa ating mga kababayan ay bahagi po yan ng mga gawain ng programa po ng Rotary Club of Paco, Manila, kung saan ay sila ngayon ang ating partner. So alamin natin, Sir Jimmy, welcome sa Public Service Hour and welcome sa DCRH Operation Tulong. Welcome din po. Ayan, okay. Sir Jimmy, lapit ka nga po para hindi ka mahirapan. Lapit ka sa microphone. Yan, sige po. Para hindi ka mahirapan. Okay. Oo, Rotary year mo is ngayon 2026-2027. Aba. Oo. Kasi parang ilang years na namin kasama ang RC Paco, Manila. Opo. At isa sa mga nagiging main program partnership natin ay blood donation drive. Opo. Oo. Okay. Bago natin puntahan yung blood donation drive, unang-una, bilang president po ng RC for this year, alam ko marami kayong programa. Opo. Ang blood donation drive po ba ay kabilang sa inyong ngayon, parang signature project? Opo. Yan ang pinaka-signature namin. Ayun. So, yung preparasyon ninyo dahil mukhang marami kayong mga organization na magkakasama natin for on Sunday? Opo. Okay. Yun. Oo. So, ano po ba mga org ang inyong makakasama dito, Sir Jimmy? Actually po, yes, Carl. Isa na po ang DZRH sa Operation Tulong Mass Donation Blood Donation Team. Siyempre, andyan din po yung eskwelahan natin na Paco Citizen Academy Foundation. Andyan din po yung Paco Community Care kung saan po presidente din po ang aking ama na si ICP Jimmy Go. Sa Paco Eagles Club, Paco Volunteer Fire Brigade,
PACO, Filipino-Chinese Chamber of Commerce, Alumni Association ng PACO Citizen po. Siyempre, andyan din po ang ating Tondo Medical Center. At ang PACO Diamond, 3 Wise Men. Opo. At ang Filipino-Chinese Knights Eagles Club. Wow. So marami-rami to na magsasama-sama. Opo, And hopefully, marami-rami. Tawag dyan, Team Paco. Team Paco. And hopefully, makarami din tayo ng mga blood donors. Ano? Opo. For on Sunday. So, una sa lahat, Sir Jimmy, no? Kaya bilang Rotary President kayo ng Paco, Manila, ano ba ang naging inspirasyon ninyo para maging flagship project nyo na rin po itong mga blood donation drive? Kasi alam ko, tinutuloy nyo na rin lang, no? Opo. Ano ba naging inspirasyon ninyo? Bukod dun sa, of course, marami nangangailangan ng dugo. Opo. Carl. Actually po, pwede ko po ba ikwento yung kwento ng tatay ko? Please. Actually, nagsimula yan nung, actually bata siya dati. Nung mga bata pa kami. Alam mo, nasa isip lang niya, basketball lang naman eh. Yun lang naman talaga nasa isip Sir Jimmy, niya eh. Opo, hindi ko din alam kung, siguro nakita niya yung, hanggang nung lumalaki siya, nakikita niya yung pangangailangan ng dito sa mundo natin, maraming mga nangangailangan ng tulong. So, hindi ko alam, nagbago yung puso niya. Nandiyan pa rin yung basketball, pero mas marami siyang gustong tulungan na. So, nag-umpisa, siyempre, yung nabanggit niyo po kanina, Miss May, yung pong sa blood donation. Yung nauna niya pong yung wheelchair. Wheelchair nung sa Rotary na po sa siya. Rotary na, okay. Tapos marami siyang mga organisasyon pang na sinalihan. Siyempre yung parang yung sa mga religious communities. Tama. Opo. Tapos biglang, sama-sama na po. Actually, yun po yung mga, yung nabanggit po kanina sa bloodletting, mga partners. Oo. Ayan, maraming sinalihan din niya. Oo. Kasi alam ko, lalo na mga pasyente, pag pinag-usapan, lalapit sa inyo, madalas yata sa PACO, nangangailangan ng agarang blood transfusion, Sir Jimmy. Doon sa PACO, marami talagang nangangailangan. Oo nga. And considering kasi ang PACO community, nasa paligid lang yan, ang dami, no? Malapit sa mga palengke. Correct. At kayo bilang presidente ngayon ng Rotary Club of PACO Manila, alam ko nung nag-start yung meron din kayo mga brigada, eskwela, Sir Jimmy, di ba? So anong naging school na inadapt ninyo para nang sa ganun brigada eskwela maisagawa? Epifanio de los Santos Elementary School. De los Santos, saka yung Silahis. Yung mga public school malapit doon sa amin. Opo, ayan, nakikita natin. So ayan, so ibig sabihin, pag brigada eskwela, anong naging participation ng PACO, RC PACO? Yung una, plasing. Kasi nung bago magpasukan, lahat sila nag-request kasi meron tayo yung PACO Fire Volunteer. Opo, kasama nyo lagi. Okay. So, nagre-request sila magpa-plasing kami roon. Maglinis. Kasi di ba 2 months yata nag-vacation. Yes. So, bago pasukan, nag-request sila magpa-plasing kami. Ayun. So, pag ganun, ina-adapted nyo na yun, ano? Opo. Kumbaga, parang, yan ang naging namin tradition. Tradition na. Kumbaga, ito na yung programang in place na dun sa lugar. Ayun. Nakakatuwa. Ayan, nakikita nga po natin eh. And another thing, ayun, pag-usapan natin yung wheelchair distribution drive ninyo. I think this is a mobility project na sa amin, very, very needed din yan. Very much needed. Dahil ang Operation Tulong, dami pong nangangailangan ng wheelchair. So, kayo po, namigay din kayo, no? Eto, kita natin. Nung nag-induction ako, naging tradisyon na namin na lahat kami, kunwari ako ngayon ng president, yung mga kasama ko, magbibigay. Opo. So, nung nag-induct ako, 34 wheelchair ang naibigay. Na ibigay sa mga kasama ko sa mga ICP, yung mga, kasi sila na yung mag-i-spread out. Sila na yung magbigay sa mga beneficiaries. Opo, sa mga beneficiaries. Laking tulong. Kasi sa inyo sa PACO, ang community ninyo, dami, no? Dami nangangailangan ng tulong. Paglabas mo lang pag-ikot mo di ba, Carl? Opo. Ikaw ba hindi mo hinawakan ng Rotaract? Hindi po Actually, nung pumasok ako, yung naging presidente po yung tatay ko. Okay. Opo, so para ikaw yung niya. Marami ko yung side niya. Opo, marami din naman ako nakitang nakakatuwa na parang ang daming natutulungan ng
Rotary. Yes. Oo, kaya parang naengganyo na rin akong Oo tumulong nga. po. O kasi pagka na-expose ka talaga sa public Opo. service, di ba? Opo. Dami mong tutulungan Opo. talaga. Actually, nung nakita ko parang yung wheelchair, ang dami palang natulungan, ang daming yung simpleng isang wheelchair na yun, maraming Nabigyan ng sumasaya pag-asa. at nabibigyan ng pag-asa. Na makalabas. Opo. Kasi iba nakatali lang sa bahay. Opo, tama di ba? po yun. Oo. So, with the wheelchair, yung kanilang as mobility device nila, Opo. nakakalabas na sila, Parang nakapamasyal. naging pag-asa po nila yun sa buhay. Oo. Opo. Yun. So, every now and then, yun na rin, kasama na rin sa programa mo yun. Actually, Sir ma'am, hindi naman sa nag-ano ko. Yung governor namin, si Gob Bing Carion. Bing Carion. Yes. Sa kanya, 100 pang ibibigay niya. Pinamimigay niya. Actually, 100 wheelchair. Kasama namin si Gov Bing sa Manila Police District, I think 2 days ago. Okay. With the, of course, 4 Rotary, I think 4 or 5 Rotary clubs. No, na ang mga beneficiaries naman ng wheelchair doon ay mga nasa community ng bawat anong tawag nito? Police stations. 1 to 17. Opo. Ayun. So nakakatawa, no? Pagka marami nagsasama-sama. Opo. Oo. I think ang mga kasama natin doon, ayun, tama-tama. Ang nanguna doon ay the Rotary Club of Ramon Magsaysay with, I think kilala nyo, Sir Joey and Ma'am Diwata Gabat. And then yung anak niya is the Rotaract, president right now ng San Beda University. So ngayon, pag dumadami, no, mas marami tayong natutulungan. And of course, the Ramon RC Bagumbayan Manila, RC Manila Villamor, I think Lubang Island also nandoon. Marami. At ang Quirino. Ma'am, Quirino 110 kami. Na clubs under 3810. Yes po. Ayun. Kaya natutuwa kami every now and then. Dami naming partner clubs from different Rotary International Districts. At every time, iisa lang naman ang mga programs ninyo under ng 7 areas of focus, right? At isa dito ay itong, para anong ang tawag nyo dito? Anong areas of focus? Si mobility device? Yes. Para mobile water? Oo, yung mga mobility devices. So, naibibigay yan. Ayan, naku, salamat. At least merong nadadagdag na katulad ninyo sa nakakatulong para sa ating mga PWDs, person with disabilities. Ayun. Mamaya pag-usapan natin sa ating pagbabalik yung mobile portable water system. Mayroon pala kayong ganyan, ha? Ayan, okay. Sandali lamang po. Oras natin. 34 na minuto makalipas po ang 3:00 ng hapon.